Hello mga ka-recruit! Welcome sa ating OFW Life in Qatar. Dito ay babahagi ng ating mga kababayang OFW ang kanilang experience sa buhay Qatar. At magbibigay din sila ng kanilang tips and advice kung paano mag-survive bilang isang OFW dito sa Qatar. Ngayon ay kasama natin ang isa nating kababayan. Hello mga ka-recruit! Ako nga po pala si Michelle Nolasco, nakatira sa Manila. Nandito po ako sa Qatar ngayon bilang isang assistant teacher. 9 years na po ako dito sa Qatar. Dati po akong domestic helper and then sa awa po ng Diyos nakapag-upgrade. Tatrabaho po bilang assistant teacher and receptionist. Ako po ay 48 years old. So ang advice ko lang po sa inyo mga ka-recruit, lalong-lalo na po sa mga gustong mag-abroad, syempre kailangan po natin unang-una ang lakas ng loob. Kasi kung wala ka pong lakas ng loob, hindi ka pwede sa abroad. Siyempre, bakit po tayo nandito? Unang-una para sa pamilya, mag-ipon. Hindi po para sa sarili lang natin. And then ako po kasi nung una, nagtrabaho po ako sa bahay. Nakapag-ipon naman po kahit papano. And then pinalad po na makapagtrabaho sa labas. Nakakapag-ipon, hindi lang same nung nasa bahay kasi lahat ngayon gastos ko. Pero of course, para sa 5 anak, nag-iipon. Pagka gusto nating mag-abroad, anytime naman po para sa pamilya. Laging magdasal. Siyempre, hindi po natin alam kung ano magiging buhay natin kapag nandito na tayo sa ibang bansa. Welcome din po mga ka-recruit dito sa 4th anniversary ng BDWQ, Bayanihan Domestic Workers Qatar. So, inimbitahan din po namin kayong lahat, yung mga domestic workers dyan. Pwede po kayong magpa-member dito sa BDWQ. Isa rin po ito sa pangalawang pamilya natin dito sa Qatar. Mawawala po lahat ng hirap at pagod mo kapag puro kababayan natin yung mga kasama natin. So, mapipil po natin na meron po tayong pamilya dito sa ibang bansa. Maraming salamat mga ka-recruit!